Pasok na sa finals itong San Miguel Beer pagkatapos talunin ang Barangay Ginebra kagabi. Nakita na natin yung nangyari. Naka 30 points si CJ Perez nung first quarter pa lamang at walang mintis yun. Grabe din yung pinakitang support nila Don Troliano at ng iba pang players ng San Miguel. So kahit 4 points lang si Junmar Fajardo ay okay lang dahil ang daming ibang players na kapag-contribute sa kanila. Ngayong pasok na sa finals itong SMB, mukhang palalakasin dapat sa tingin ko ng SMB yung lineup nila dahil kinakailangan yan kontra sa TNT. Ang mahinang spot sa San Miguel sa totoo lang ay yung kanilang point guard talaga. Nakita natin, walang duda maganda laro talaga ni Chris Ross, opensa, depensa, assist, defense, lahat siya gumagawa. Pero 40 years old na to si Chris Ross, ibig sabihin kinakailangan talaga ng tulong nito si Chris Ross dahil hindi naman siyempre niya kayang 48 minutes na maglalaro. Si Wamit Yongson hindi consistent, kaya sa tingin ko kinakailangan kumuha ng San Miguel ng bagong guard para makatulong dito kay Chris Ross. Napansin natin si Jerome Teng at si Chris Rosales hindi ginamit nung sa game na yon. At sa finals kontra TNT, hindi natin natitiyak kung sila makapag-contribute din. Kaya kinakailangan talaga na gumawa ng paraan itong SMB para kumuha ng isa pang point guard dahil yan ang makatutulong dito sa kanilang roster. At syempre, kung ikaw naman ang SMB, yan talaga ang iyong hinahanap, yung point guard na magbibigay ng tulong dito kay Chris Ross. Pagdating dito sa ibang players sa kanilang lineup, okay na itong sila Fajardo, okay na yung front court ng San Miguel, tsaka yung mga shooting guard at wingmen nila. Talagang doon sa point guard na lang magkakaroon ng problema ang San Miguel. Kaya sa tingin ko, yan yung palalakasin talaga nitong si Coach Leo Austria. Pagdating doon sa game kagabi, nakita natin first quarter tinambakan ng San Miguel at parang parehas din nung nakaraang game, lalamang San Miguel hahapon ng Ginebra, pero this time talaga hindi na nakahabol yung Gene Kings kaya sa finals na ang SMB. Sa panig ng Ginebra, wala naman siguro magugulat dito sa balita na baka gumawa ng trade ang Gene Kings dahil dito sa pagkatalo nila. Sinabi ni Team ko na mas malakas talaga yung lineup ng San Miguel. So, ibig niya sabihin parang nagpapahiwatig siya na kailangan kumuha ng mga panibagong players ng Barangay Ginebra para makasabay dito sa SMB. Marami tayong nakikita dyan. Unang-una, pwede na sigurong i-trade ng Ginebra itong si Stephen Holt o kaya si Jeremiah Gray. Actually, kahit yung pareho na yan, pwede nang i-trade dahil hindi sila consistent maglaro. Pangalawa, kinakailangan nila ng isa pang big man na tutulong dito kay Japet Aguilar sa sentro. At kinakailangan ding i-evaluate syempre yung kalusugan ni Isaac Go kung kailan ba ito makapaglalaro muli. Sa power forward naman, nung na-injure si Troy Rosario, wala nang mahugot si Coach Tim Cone. Si Norbert Torres pwede, kaya lang ito outside scorer, hindi ito rebounder. Pagdating sa small forward, hindi rin consistent si Ralph Koo at Jason David. May araw na maganda laro, may araw na hindi. So ang dami kulang dito sa lineup ng Barangay Ginebra. Hindi kaya ni Scottie Thompson at RJ Abarientos na sila lang ang bubuhat dito sa Gene Kings. Kaya kinakailangan talaga na gumawa ng paraan itong Barangay Ginebra para mag-trade at kumuha ng additional players. Malaki yung magiging tulong nitong draft pick nila mula sa Terra Firma dahil malamang makuha nila si Michael Phillips o kung sino pa mang big man na mag-a-apply dyan. Wala pang katiyakan kung sino yung mga big men na mag-a-apply sa draft, so hindi totoo na kumpirmadong si Dwight Ramos o Kai Soto o Kevin Kiambao ang kukunin ng Ginebra. Kaya yan ang kailangan natin konsidera na most likely itong si Michael Phillips o kaya itong si Raven Gonzalez. Dahil may balita din na baka si Michael Phillips maglaro abroad. So sa ngayon, mukhang yan ang titignan natin kung sino yung makukunin ng Barangay Ginebra para maidagdag dito sa kanilang roster sa ngayon. Ito nga bang si Cedric Bearfield ay lilipat dito sa Converge Fiber Xers. Isa yan dito sa mga sabihin na natin spekulasyon ng mga fans base doon sa pinost ni Snow Badwa sa Facebook. Hindi pa natin natitiyak kung ito kumpirmado pero mukhang malabo na raw mapunta sa TNT dahil sa TNT na si Jordan Heading. Sa Meralco daw mukhang hindi rin, mukhang malabo din. At dito sa Index pwede, kaya lang nandyan si Robert Bolick. So medyo mahirap yung position ng point guard dyan dahil sa tingin ko wala naman dyan papayag na maging backup. Malamang either starter si Bolick o si Bearfield. Sa tingin ko mukhang hindi compatible. So malamang nga dito sa Converge mapunta si Bearfield. Siyempre bagay na bagay si Bearfield dito sa Converge lalo na kung ipaparehas mo dito kay Juan Gomez de Leano. Yun nga lang, ano ba ang asking price dito si Cedric Bearfield? Well, actually kung ikaw Converge, hindi mo na kinakailangang tignan ng ganyan sitwasyon.
Kasi mag-expand na kontrata ni Barefield pagkatapos ng Governor's Cup. So, magiging free agent na to at pwede siya lumipat sa Converge kung kanyang gugustuhin. Yun nga lang, baka ang Converge naman, mas piliin nila na i-acquire agad itong si Cedric Barefield bago mag-umpisa yung Commissioner's Cup. So, kung ganyan ang gagawin nila, posible nga na matuloy na yung Alex Stockton for Cedric Barefield na trade. Kung sakasakali na mangyari yan, sa tingin ko magiging okay na to para dito sa Converge FiberXers. Magaling si Barefield talaga. Alam natin yung capability niyan. At nababagay ito para dito sa lineup ng Converge FiberXers. Kung sakasakali, okay talaga ang magiging laro ng Converge kapag nakuha nila si Barefield. Dahil alam natin na kinukonsidera ito na isa talaga dito sa mga magagaling na mga guards ngayon sa PBA. At syempre, yan talaga ang magsasabihin natin magsasarado sa pintuan ng pagbabalik nitong si Mikey Williams. Hindi na siya kakailanganin ng Converge kung makuha pa nila itong si Cedric Barefield. Kaya yan talaga ang aabangan natin. Ito namang Phoenix Jewel Masters, mukhang meron daw mga reports na baka mag-trade ito ng marami nilang guards. Dahil ang gagawin daw ng Phoenix ay dito kay Snow ay isesentro yung kanilang backcourt rotation dito kay Francis Escandor. Kaya malamang daw yung iba nilang guards katulad nila Richie Rivero ay baka ma-trade na. Kung sakasakali wala namang magugulat dito dahil itong line-up ng Phoenix Jewel Masters maraming pagbabago na posibleng mangyari dyan. Sa ngayon nga, meron ding mga reports na baka ito si Charles Chu ay kunin nila na maging head coach. Tinanggi na ni Chu yan dito sa kanyang social media pero mukhang nagpe-persist yung mga balita na baka ito yung mangyari. At inoferan daw ng Phoenix itong si Aldin Ayo na maging coach din nila. So ibig sabihin maraming pagbabago na pwedeng maganap dito sa Fuel Masters. Wala namang magugulat dito dahil sinabi nga ng kanilang team manager na si Paolo Bugia. Kaya sila gumagawa ng pagbabago dahil hindi sila nananalo. Nabanggit na natin sa mga nakaraang mga video na hindi pa nakakaabot ng playoffs itong Phoenix ng 5 sunod na conferences. So kinakailangan talaga nilang gumawa ng paraan para mabago ito. Kaya nga mukhang ganyan ang mangyayari ngayon dito sa Phoenix. Mag-unload sila ng mga gwardya para mabago yung rotation at maging top guard na nila si Francis Escandor. At yung iba naman nilang mga sabihin natin mga veterano baka matrade din. At syempre, yung posibleng pagpapalit ng kanilang coach. At ito na talaga yung mga pwedeng mangyari ngayon dito sa Phoenix Fuel Masters. Dahil isa sila doon sa mga teams talaga na gusto ng mga fans na gumanda ang laro. Dahil syempre independent team yan. At gusto ng mga fans lumakas yung mga independent teams. Para naman hindi raw paulit-ulit na puro San Miguel, Ginebra, TNT ang naglalaban sa finals. Kaya dito natin makikita kung ano ba talaga ang paplanuhin at gagawin ditong Phoenix Fuel Masters para mas mapalakas itong kanilang lineup sa ngayon. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay katulad nila RG Bueno, Joseph Pineda, Donel Santiago, Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, Monde Guzman, kat si Jonel Alagon, binabati din natin si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Dexter Domer, Ireneo Salangsang, Anthony Alon, Michael D, si Romeo Conchada at ang iba pa.